Yan ba ang sinasabi mong special, General Diwata Torre? Mag-isip-isip ka nga paano naging special yan. Anong sagot mo? On my terms, on my order, sir. Napakahambog mo. Hindi ko mo general ka o police ka, ay may karapatan kang labagin at lapastanganin ang karapatan ng mga tao. To the point na kinakaladkad mo si Atty. Delgra. At to the point na sinasabihan mo si Pangulong Duterte, ihilahin kita, sir. Badly, I will bring you up to the plane. Yes. Hambog. Tarantado ang taong ganito, mga kababayan. Hindi yan nararapat na payagan na hindi mapupuna. At ito dapat ay pananagutan ni Marcos. Itong pag-embolden, ang pagpapalakas ng loob na nag-aaktong kriminal ang mga pulis sa kanyang mga mamamayan, more so sa isang dating Pangulo ng bansa na inaakusahan lang, hindi pa convicted, the way you also treated the kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kibuloy at mga ministro nila, is very reminiscent ng orientasyon po ninyo, ay orientasyon ng isang bulok na institusyon na hindi dapat pinapayagan na ang mga kagaya mo ay nandyan sa ganyang institusyon. Kayo po ang dahilan kung bakit maraming mga mamamayan ang nawawalan ng pagtitiwala sa pulis at sa gobyerno dahil sa inyong ginawa. Hunger for power. It will divide the nation. Hindi po ordinaryong mamamayan si Pangulong Duterte. He is a former president. He served the country as president. Yes. So ang kawalang respeto at paggalang kay Pangulong Duterte at kawalang pagrespeto sa kanyang anak na si Vice President Duterte, binarikadahan outside the Villamor Air Base at that time na dinudukot ng kanyang tatay. At ang naghahari-arian na si General Diwata Torre ay pagpapakita po ito ng isang kawalang paggalang. No less than the former Chief of the Philippine National Police, General Albayalde, ang nagtawag sa ganong actuation, Brother Jay, Coach Oli and Master Judea, kabastusan. So sobrang kabastusan po at kawalang paggalang ang ginawa ng mga pulis. Naging isa silang state terrorism unit instead of unit to protect the people, sabi ni Pastor Kibuloy. Kailangan po ang mandato ng gobyerno at ng kapulisan, lalo na, ay para pangalagaan ng kapayapaan at kapakanan ng mamamayan, hindi para ito ay i-oppress sila. Number 2, na binanggit ni Pastor Kibuloy, maliban sa kawalan ng respeto, binanggit niya na si Pangulong Duterte ay lumaban sa mga kriminal, sa mga terorista, sa mga nang-aapi sa mamamayan at nagwawasak ng bayan. Subalit, ang pagtrato sa kanya ay sobra pa sa mga kriminal. Hindi po deserve ito ni Pangulong Duterte. Hindi po siya nagpapa-espesyal. Iko-correct po kita, General Diwata Torre. Sinasabi mo, saan ka nakakita? Nakaupo siya sa presidential seat sa loob ng eroplano. Yan ay kamangmangan at kabubuhan. Alam nga naman saan mo siya paupuin kasi yun ang space na malaki. Sa kanyang karamdaman at kalagayang bilang may edad na, hindi po yan usapin kung yun ay presidential seat sa loob ng eroplano. Matuto ka ngang rumispeto sa matatanda. Tatanda ka rin. Patungo ka rin sa pagiging matanda. Yun ang comfortable space para kay Tatay Digong. Sa sahig ata gusto niya sa sahig umupo. Pangalawa, sabi niya, hindi totoo na dininay daw niya ng medical attention si Pangulong Duterte habang nagre-require ng oxygen at nagkakaroon ng blood sugar shoot up ang kanyang blood system. Hindi totoo. Eh anong nakikita ng taong bayan na siya ay inilagay niyo sa isang sofa? At samantala, mga doktor na eksperto na dapat tumingin sa kanya, dininay mo. At tinatanong ka ni Pangulong Duterte, bakit hindi sila makapasok? Bakit hindi makapasok ang daughter ko, ang anak ko? Sabi ni Pangulong Duterte, on whose order? Ngayon, no? Yan ba ang sinasabi mong special, General Diwata Torre? Mag-isip-isip ka nga paano naging special yan. Anong sagot mo? On my terms, on my order, sir. Napakahambog mo. Hindi ko mo general ka o police ka, ay may karapatan kang labagin at lapastanganin ang karapatan ng mga tao. To the point na kinakaladkad mo si Atty. Delgra. At to the point na sinasabihan mo si Pangulong Duterte, ihilahin kita, sir. Badly, I will bring you up to the plane. Hambog. Tarantado ang taong ganito, mga kababayan. Hindi yan nararapat na payagan na hindi mapupuna. At ito dapat ay pananagutan ni Marcos. Itong pag-embolden, ang pagpapalakas ng loob na nag-aaktong kriminal ang mga pulis sa kanyang mga mamamayan, more so sa isang dating Pangulo ng bansa na inaakusahan lang, hindi pa convicted, the way you also treated the kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kibuloy at mga ministro nila, is very reminiscent ng orientasyon po ninyo, ay orientasyon ng isang bulok na institusyon na hindi dapat pinapayagan na ang mga kagaya mo ay nandyan sa ganyang institusyon. Kayo po ang dahilan kung bakit maraming mga mamamayan ang nawawalan ng pagtitiwala sa pulis at sa gobyerno dahil sa inyong ginawa. Ang third point ni Pastor Kibuloy, nakakabahala yon. Sabi niya,
ito ay pwedeng pagmumulan ng mas malalim na problema sa ating bansa. Yes. At ito ang kanyang pinapanalangin na sana po ay magkaroon ng discernment ang mga namumuno sa bansa na wag pairalin ang maruming paggamit ng poder upang mangibabaw ang interes sa politika. Thank you so much, Pastor Kibuloy, for such a sharp and incisive opinion na inyong inilabas. Tamang-tama po ito. Dapat magkaroon ng discernment si Marcos, Coach Oli, Master Judea, and Brother Jay sapagkat hindi na po pamumuno ang kanyang ginagawa. Winawasak niya ang buong lipunan, ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at inaabuso ang demokratikong space na ito upang maghari-arian patungo sa isang hindi idinideklara pero lantarang paggamit ng mga instrumento similar to martial law sa panahon ng tatay niya at diktadura, hindi po demokrasya ang kanyang pamumuno. Ayan. Brother Jay. Ano yung sinabi niya kanina kay PRD na bawal? Parang... Sabi niya, sa upuan? dapat hindi nga siya doon sa presidential seat sa loob ng eroplano eh. Kasi hindi na siya presidente. Pero doon siya pinaupo. Special ano yun, di ba? Special treatment daw sabi niya. Hindi, yung... Anong tawag dun sa room na yun? Parang VIP. Kung sa room, parang VIP siya. Oo. Bawal nga aso dun eh. Pumasok ka. Oo, tama ka. Pwede. Ito, tanong natin. Sige. Ano? Ito ay talagang maliwanag na ho, na talagang kinokontrol na ho ng ang administrasyong Marcos ng mga Amerikano. Kasi kung yung pangyayari na nangyari kay Pastor sa kay OJC is kagustuhan ng Amerikano yun. Dahil alam naman natin na mainit talaga ang mga Amerikano kay Pastor at lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So ito ba, Eric, ay mahalin tulad mo sa nangyari kay General Luna noong mga panahon? At yung panahon ni General Luna at panahon mo ngayon, ay halos kung ako po ang ay halos magkadugtong or halos parehas ang nangyari. Mapa-congressman, ay halos parehas na parehas po. Naging atakdog din ng panahon ni General Luna yung mga congressman or naging atakdog ni Aguinaldo. Yung mga kabinete Yung niya. mga kabinete niya, diba? At doon, sinasamba din ni Emilio Aguinaldo ang mga Amerikano na ayaw ni General Luna. At Correct. ganun ang nakikita ko sa nagiging sa nakikita ko kay Pastor at kay Pangulong Duterte. Napakaganda ng historical analogy mo, Jay, na binalik mo doon sa kay General Luna, doon sa pelikulang General Luna, Jay, Coach Oli, and Master Judea. May line doon na very classic sa pelikula na yan. Yes. Mga kababayan, ang isa sa pinakamalaking problema natin, sabi ni General Luna doon, ay hindi lamang ang mga dayuhan. Mas malaking problema natin ang ating sarili mismo. Sapagkat tama ka, Jay, ang nagkanulo kay Andres Bonifacio, Pilipino. Ang naghatol na siya'y patayin, Pilipino sa Tejeros Convention. Ang nagkanulo kay General Luna at siya'y para patayin din sa Nueva Ecija at siya inambush, ay kapwa Pilipino. Yes. At ito ay alam din ni Aguinaldo, ang lahat ng kaganapan. Yan pong tinatawag na kung mayroon pong tatlong bagay na nangyari noong biblical times na hindi nawala, ito po yung mga pangyayari at kaganapan na hanggang ngayon nagpapatuloy. Number 1, sugal. Yes. Number 2, prostitution. Number 3, ang conspiracy. Ang nangyari kay Judas Iscariote na pagbebenta kay Pangulong Hesukristo, kay Panginoong Hesukristo sa panahon niya was a conspiracy with the Roman soldiers at kay Poncio Pilato.